check mic, mabilisan, ayoko matagal na record. So check tayo ng daily, lapag nagad ng hold and load. So ito yung load sa ilalim and then hold sa itaas. After this, punta agad ng 15 minutes to check the possible trend direction. So nagbakat nga ako rito at sabi ko nga kanina nakakalito dahil pwedeng pababa, pwedeng pataas. So consider as range siya. So pag range, mas masarap laruin na pagka kalmado yung market dahil pwede tayong sumabay ng mabilisan. So tinignan natin agad dito sa ating 15 minutes ang possible na tradometer. Ang lumitaw ay buy, no? So kanina kasi sell lang ang meron. So ngayon mayroon tayong buy. So ibig sabihin yan, anong oras to? 4 o'clock. So 4 o'clock siya lumabas yung buy. So ibig sabihin yan, punta agad ng 1 minute, balik ka ng normal candles, and then every buy is opportunity, no, to gain dollars. Okay, so around 4 o'clock daw yun lumitaw kanina somewhere here. So ibig sabihin itong mga buy na ito, yung mga nakikita nyo na yan, is an opportunity to gain dollar, no? So ito, tingnan nyo natin somewhere here. Around 50 or 40 to 50 pips na lang din, no? Pasok na pasok tayo, or si tradometer. Okay, anyway, nag-drop siya dito, sakto naman dahil pinakita natin ng fib from low to high, fibo, no? Ito low to high, and then nakita natin na nag-bounce dito sa 382. So merong nakabakat na trend line dito plus may fibo, imaginary support natin or temporary support, pwede yan, or magbabounce sa area na yan. So 2913 hanggang 2910 daw, 2913. So sorry, dito pala, ito pala, sorry, ito yung nakita kong umangat na, ito itong part na to. Oops. Ito umangat na. So sabi ko sayang, hindi ko inabutan. So it happens na bumagsak. Sabi ko ayun, boom, sakto to dahil nasa inisip na idea na pwedeng ilong. So dito sa area na to, yan, 213, no? Yan, pasok siya. Okay, so somewhere here hanggang 210 ang ating naging entry. Bakit 210? 13, 12, 11, 10. Tapos ang cut loss, 10, 9, 8, 7. So ganun lang ka-basic. Ganun lang tayo ka-basic ng signal, mag-set. So hindi nakakaalam, soon i-discuss ko na mas detalyado yan. Medyo pagod lang ako ngayon dahil kung ginawa kanina. Ang dami kong winelding. Sarap mag-welding, lintik na yan. Ayan, huwag na sana masira yung mata ko. Ayun, okay. So yun, ito yung naging ating buy range. Anyway, nakaka-TP na to kanina eh. Alam ko, ako nakasabay ako dito niyan eh. Somewhere here, kaya 213 ang bilis mga pangyayari sa here. Naka 30 pips na agad yan, pero nag-drop nga siya. So sabi ko, sakto to, nag-drop. So parang ikalawang entry na siya halos eh, itong area na to. So pasensya na, typo na naman ako. Alam ko crucial yung buy and sell na yun dahil last time may nagre-reklamo na sunog daw siya dahil akala niya sell or buy, basta alin sa dalawa. Tapos sige daw ginawa, pero hiningi ko history, di naman pinakita sa akin. So lumalabas, inaano na lang, sinisisi na lang sa TDLC yung pagkasunog niya, no? Kasi gusto ko sana itignan ko talagang sa ano ba, sa typo ko yung nagka-error na trades, na open trades. Kaya lang hindi naman nagpakita sa akin ng ng trade history. So wag sana ganoon mga boss. Okay, so yan, nakatipi tayo dito, yung mga kasama natin. Nakita ko naman iba napaaga, iba nakapag-hold, no? Sa akin lang ako hinold eh. Pero may mga nilabas na rin ako. Pagka every 40, 60 yan kasi nagtitipi ako babas ako pa unti-unti, no? So yun, what we can do now is to wait for the sell label. Pag lumitaw yung sell label, then obviously lilitaw yung buy somewhere here, no? Kung diyan man pupunta yung sell, kung dito lilitaw yung sell, kung lilitaw nga, then possible dito mapupunta yung buy. Yan, kung saan man dyan, no? Yun ang kasi ba yung tradometer natin sa ngayon, so focus lang si Kuya Dids or tayo sa buy direction. Alright, so kung may katanungan, PM lang sa GC natin kung nalilito o may tanong kayo, mas maganda lapag niyo para masagot natin specifically. Pero yan yung ginawa nating idea kung bakit tayo nakapasok ng long, no? So una sa 382 na nakita ni Kuya Dids or nakita natin, ito may support kasi dito, yun ang una, and then yun nga yung tradometer, then nakita natin nag-support pa rin sa 382. So dalawang confluence yung nagamit natin sa ngayon. And yun, ano pa ba? Yun lang mga boss, no? Alright, so abang-abang tayo kung meron tayong follow-up na signal, no? Kung wala naman, aral-aral lang para okay, mag-try kayo, no? Yung sinabi ko nga, hintayin yung sell, then pag lumitaw na yung sell, then yung buy ang entry, no? Basta wag lang mag-news, wag lang abutin na